Walang ibang hangad kundi ang iyong kapakanan. Nakaw! Yan ang paboritong mantra ng bawat magulang. O nga naman, sinong nanay o tatay ang gustong mapahamak o mapariwara ang anak? Mapalad ang mga bata na may likas na talento at hilig na suportado ng mga magulang. At malas naman ang may mga magulang na tingin sa anak ay pagpapatuloy o katuparan ng kanilang bigong mga pangarap. Paano kung ang kaligayahan mo ay hindi naman nila kaligayahan? Paano kung ang landas na ipinipilit sa kanya ay hindi naman niya totoong kagustuhan? At ito'y ginagawa lamang ang tungkulin bilang masunuring anak. Pero kung ganun, mga kapatid, ano na lang ang ikinaiba mo sa isang manikang dinadamitan at sinusuklayan? Ganyan ang kwentong makikinggan natin ngayong araw, mga kapatid, 5 araw po ng buwan ng Mayo. Sa kanyang puso ng puso, ang estudyanteng si Emma ay may ambisyong maging doktor dahil may likas na husay sa siyensya. Pero para sa kanyang nanay Isabel na dating beauty queen, tungkulin ni Emma bilang anak na ipagpatuloy ang misyon na magkalat sa mundo ng kagandahan. Para sa nanay na ito, hindi lab gown at hindi stethoscope ang nakikinikinita niyang suot ng anak, kundi long gown, koronang kumikislap at sash. Simulan na natin ang kwentong sinulat po ni Binibining Jean Servano na tutukoy sa isang katotohanan. Wala nang mas huhubog pa sa kapalaran ng anak kesa mga bigong pangarap ng magulang. Simulan na po natin ang dulang pinamagatang Ang Nanay Kong Kay Ganda. Emma, bangon na! Pambihira ka. Bakit hindi mo inalis tong collagen face mask nung natulog ka kagabi? Dapat ito 15 minutes lang, tapos imamasage mo sa mukha mo natin ang katas ng mask. Ayan, tuyot na. Natuyo na sa mukha mo. Nakatulugan ko na, ma. Pakitapon na lang na to yung collagen mask. Inaantok pa po ako eh. Itatapon ko na talaga. Inaantok ka? Alas 8 ka natutulog araw-araw ah. Bakit inaantok ka pa? Alas 8 na ng umaga oh. Ma, hindi sapat ang 12 hours of sleep sa mga beauty queen at aspiring beauty queen. Hindi ba yan ang mga sabi mo? Ikaw, Emma, ha? Kapag nalaman kong nagpupuyat ka kaya ka nalilate ng gising, kukurtin talaga kita sa singit mo. Hindi naman ako nagpupuyat. Gusto ko lang matulog pa ng mas mahaba. Please, ma, 15 minutes pa. Wala naman akong klase ngayong umaga eh. Sa hapon pa. O siya, sige. Mag-alarm ka sa phone mo, ha? Pupunta lang ako ng supermarket. Naubusan ka na ng gatas na gagamitin mo sa bathtub. Ma, ayoko na maligo sa gatas. Pwede namang body salt or body wash lang. Relaxing naman maligo sa ganun, diba? Namomoisturize pa yung balat mo. Parang wala namang nagbabago sa balat ko eh. Makinis ka naman kasing talaga. Ay nako, basta. Sundin mo lang lahat ng sinasabi ko. O, alis na ako, ha? Mukha namang gising ka na kaya bumangon ka na't mag-almusal. Ay, try na kayang magbabad sa gatas. Hindi na tuloy ako makakain ng cereals ngayon. Feeling ko kasi kapag kumakain ako, naliligo pa rin ako dahil sa amoy ng fresh milk. Na gloves. Bitiwan mo ngayon ako na dyan. Ay, naman. 2 plato, 1 pares ng kubyertos at 1 baso lang tong huhugasan ko. Panik ka na agad. Binabanlawan ko naman na. Nasabon ko na kanina. Anak, ilang beses ko bang sinabi sa'yo na hindi ka pwedeng madampian malang na detergent? Magdadry ang balat mo. Kaya
Kailangan perfect at malambot. Walang bahid ng wrinkles at kahit anong pigmentation ng mga kamay mo. Gusto ko rin naman tumulong sa gawaing bahay, ma. Hindi naman ako anak ng Donya para magbuhay prinsesa. Hindi ka pwedeng gumawa ng kahit anong gawaing bahay. Pinaghahandaan natin ang pagsali mo sa mga pageant. Paano ka papasa sa mga screening ng lotion product endorsement kung kulubot ang balat mo? Ako na dyan. Sige na, tabi na. Ay, maliligo na po ako. Kayo ba kumain na? Alam mo namang fasting ako. 2 p.m. pa ako pwedeng kumain. O, nagtimbang ka na ba? I-check mo kung effective yung slimming tea na pinapainom ko sa'yo. Nagtimbang na po ako pagkabangon ko sa higaan at bago kumain. Bumaba naman ng 1 guhit compared last week. Ay, mabagal bang metabolism mo, anak? Ma, paano naman po bibilis? Wala nga akong kahit anong exercise kasi sabi mo, bawal akong mapawisan dahil pwedeng mag-breakout ang pimples dahil sa pawis. Bawal akong humulas ever kasi nga pangit yun at hindi maganda. Kaya nga slimming tea na herbal at saka organic ang kapalit ng workout. Anak, pwede ka namang mag-yoga pero dapat nasa aircon ka na kwarto para hindi ka papawisan. Say no to pawis tayo, anak. Sige naman, magsha-shower na ako. Shower? Ay, naku, hindi. Mag-bathtub ka dun sa master's bedroom. Doon ka maligo, ha? Iahanda ko na yung paligo mo pagkatapos ko nito. Ma naman, 18 na ako. Kaya ko na yung gawin. Ako na pong mag-aayos ng paligo ko. Emma? Sabi ko nga, hintayin ko na lang yung beauty bath na ihahanda ng stage mother of all seasons. Ano? May binubulong ka ba dyan? Sabi ko po, iinom na ako ng vitamins. Tama. Nasa kwarto mo na yung pill box mo. Naka-per-day yun, ha? Kompleto lahat ng klaseng vitamins para sa skin. Meron din doon. Thank you po, Mama, sa pag-aalaga sa akin ng sobra. Hello, Jess. Oh, Emma! Nasaan ka na? Hindi ka ba attend ng pep rally? Nandito na kami sa gym. Nagparada kami kanina sa university grounds with balloons and everything. Nasa bahay ako. Alam mo naman kapag may mga paradang ganyan, hindi ako pwedeng sumama. May initan ako at papawisan. Bakit last year sumama ka? Tumakas lang ako nabuking ako ni Mama. Diba naamoy nga niya sa damit ko yung pawis. 1 week kaya akong grounded nun, kaya this year, hindi na ako sasama. Ay, sayang naman. Ang saya kaya dito. May face paint pa nga kami sa mukha, oh. Gustuhin ko man, Jess, magagalit si Mama at yung face paint, hindi rin pwede. Bawal ang kahit anong ipinapahid sa mukha na hindi organic, baka daw magka-pimples ako. Sabi ko nga, huwag na lang kitang pilitin. Pero, susunod ka ba sa party mamayang hapon? Oo, sabi ko naman may pasok tayo mamayang hapon kahit wala naman talaga. Pero hanggang 7 p.m. lang ako sa party ha. Kailangan nasa bahay na ako ng 8 bago magpunta ng kwarto si Mama at ma-check kung patulog na ako. Ano? Pasimula pa lang ng party yun Kakatakas ko lang kagabi kaya sa sunod na party na lang ako ulit tatakas. For now, wag muna at baka mabingo ako sa mama ko. Napagalitan nga ako kanina kasi late ako nagising Muntikan akong mabuking na nagpuyat ako kagabi. Bakit kasi hindi ka gumising ng maaga? Baka mahalata ang eye bags ko. 3 layer ng eye cream kaya nilalagay ko ng mga 12 midnight bago ako matulog. Tapos nalimutan ko na nga alisin ang collagen mask na abutan niyang nakapatong sa mukha ko. Nakakaloka yung mga problema mo sa nanay, no? Ang iba pinupukpok para mag-aral at maging achiever sa buhay. Samantalang ikaw, ang gusto naman forever makinis at maganda. Kanya-kanya nga ang trip Nagkataon sa beauty queen na nanay ako napunta. Emma? Andito na paligo mo. Jess, tawag na ako ni Mama. Magbababad na naman ako sa gatas. O, magbaon ka ng oil sa banyo, ha? Para isawsaw mo na rin sa gatas habang naliligo ka. Loka! Aalis na ako Magkikita kami ng ninong Ryan mo. Huwag mong kalimutang i-drain ng tubig niyang bathtub after mo maligo Huwag mo nang kuskusin, ako na lang pag-uwi ko. Sige po ma, pasabi na lang kay Ninong. Thank you sa padala niyang 3 boxes ng collagen mask. Meron ka bang gustong ipabili sa store nila? Yung lotion pala na ipinadala niya last time. Gusto ko yung amoy nun. Nalimutan ko lang kung anong pangalan nasa ibabaw po ng tukador. Baka pwede mo na lang silipin ma. Sige teka, pupuntahan ko. Ay, buti pa si Mama parang walang problema sa buhay. Kapag bored, lalabas lang ng bahay. Sa bagay, sustentado naman kami ni Papa. Kaso feeling ko,
Malungkot ang buhay niya dahil nagkahiwalay sila. Emma? Ano itong nakita ko sa drawer ng tukador mo na to? Ano po yan? Eto oh. Bakit may info sheets na medical school doon sa drawer mo? Shucks, hindi ko pala natapon yung mga flyers. Emma, ano to Balak mong ituloy sa med school ang kurso mo? Hindi ba sabi ko sa'yo huwag ka nang mag-pharmacy kasi mahihirapan ka lang? Tapos ngayon, gusto mo pa mag-med school pagkatapos ng 4-year course mo? Emma! Mama, hindi po. Kay Jess talaga yung mga flyers. Sinasabi ko sa'yo, Emma, hindi ako papayag na sumunod ka sa yapak ng papa mo. Magiging artista o modelo ka, o kaya beauty queen na kagaya ko. Pero hindi ka magdodoktor! Mama! Ma! Nag-walk out. Ay, bakit kasi hindi ko na itapon yung flyers na ibinigay ng college orientation eh? Hirap na hirap pa naman ako makonvince siya na mag-pharmacy yung course ako sa college. Worst case scenario kapag nagkataon, baka kailangan ko na ng intervention ni Papa. Kaso si Papa, walang magagawa kapag may kinalaman sa desisyon ko sa buhay. Ay, nakakainis! Ang hirap naman! Oh, Mare, andito ka raw sabi ng staff. Bakit hindi ka pumasok sa opisina ko? Nakasamba ko lang mukha ng kaibigan kong beauty queen. Ano bang problema? Ay, yung inaanak mo kasi. Oh, ano naman ang problema mo sa inaanak ko? Mabait, maganda at matalino. Masyado siyang matalino. What? Hindi ba good thing nga yun? Ayoko nga siyang napapagod mag-isip. Saka ang mas gusto ko, mag-focus siya sa pag-maintain ng beauty and body niya. Mare, hindi ba masyadong superficial ang gusto mo sa anak mo? Basta. Ayoko siyang magaya sa tatay niya. Mare, kahit na mag-BFF tayo for life, hindi ko magetsong yung mga vision mo para sa Junakis mo. Ang iba pinipilit mag-doktor ang anak. Ikaw naman ayaw mo. Ryan, kung si Ricardo lang naman din ang tutularan ni Emma, wag na lang. Ay, oo na nga, wag na nga sumimangot. O siya, tara na sa opisina ko. May papakita akong mga bagong beauty products from France. Para mo wala-wala ang init ng ulo mo, no? Emma, kanina ka pa ba? Medyo ang daming tao kanina pa kita hinahanap. Sabi mo sa right side bleachers ka nakapwesto eh. Ang laki nitong gym. Sana sinabi mo na lang kung anong aisle ka. Hi, Emma. Good afternoon. Hello. Biglang bumait ka ata, Paul. Kanina ang ingay mo. Dito si Emma. Biglang parang ang good boy mo. Uy, good boy naman talaga ako Ay, Emma, may request sana ako. Hi, Paul. Ano naman yon? Opening na kasi ng intercollegiate basketball tournament dito sa university sa isang linggo. Baka pwedeng ikaw yung maging muse na department natin. Anong oras saka anong date ba ang opening ceremonies? One time lang naman ako kailangan, tama ba? Oo. Kaso baka half day event eh. Afternoon yun, Friday, 1 week from now. Jess, wala ba tayong masyadong ganap next week? Ako wala naman akong ganap. Ikaw nga itong marami naka-line-up ng mga auditions, VTR screening, derma appointments. Napakadami mo naman sinabi, nakakainis ka. Ang lakas pa ng boses mo, baka sabihin nito ni Paul na ang arte ko. Para alam niya ang pinapasok niya, no? Di ba nagpapaalam lang na maging muse ako? Ano pinagsasabi mo pinapasok? Manhid pala kapag sobrang ganda, no? Pwede naman siguro kahit hindi buong event kung sobrang busy ka. Kahit appearance na lang kapag tinawag ang team at department natin. Sige Paul, weekday naman pero hindi lang ako pwedeng gabihan ha. Talaga? Naku sige, salamat Emma pwede ba makuha yung number mo? Para in case isasend ko yung details? Sige, input mo dito sa phone ko ang number mo then dial. Hindi ko memorize yung number ko. Sige. Okay. Yan. Okay, nasave ko na ang number mo. Thank you, Emma. Okay. Wait, Jess, tara na muna sa labas. Tumatawag si Mama kanina nung hinahanap kita. Kailangan ko mag-return call. Hindi pwede rito kasi maingay eh. Hello, Emma. Ma,
Bakit po kayo tumatawag kanina? Nasa biyahe ako kaya hindi ko nasagot. May mga bagong nakadisplay na desk dito pati shoes sa favorite shop natin. At saka may auditions ka for commercials next week. Baka dapat siguro bumili na tayo ng damit mo. Wala ka naman yatang klase, puntahan mo na ako. Ma, kararating ko lang ng school. Sa weekend na lang. Ay naku, sabi ko naman wag mo sipagang mag-aral eh. Hindi mo naman kailangan maging honor student. Kung ako lang ang masusunod anak ha, vocational course ang ipakukuha ko sa'yo para mabilis kang matapos. Ma, napag-usapan na natin yan. Bakit po ba parang nangungulit na naman kayo? Basta. Sa Friday next week may auditions ka. Na-confirm ko na yung kanina. Kaya kung hindi ka pwede ngayon, bukas tayo mag-mall ulit para mag-shopping. Friday next week? Anong oras? 3 p.m. Oy, bakit? Wala ka namang klase ng Friday ng hapon, di ba? Ma, hindi ako pwede ng oras na yan. May event kami sa school. Anong event? Kailan kita pinayagang sumali sa mga event, ha? Ay, Ma, mamaya na lang po tayo mag-usap. Basta hindi po ako pwede ng Friday ng hapon. Nakapag-yes na ako dito sa school. Nakakahiyang tumanggi. Sige na, bye po muna. Teka, bakit parang binabaan ako ng phone ng anak ko? Paano magkaka-event sa school nila? Hindi naman usang beauty pageant doon kapag ganitong buwan. Don't tell me, hindi ka pwede sa opening ng basketball tournament. Kanina lang daw pinasked ni Mama ang isang audition sa commercial. Paano ba to? Naka-oo na ako kay Paul. Oo nga. Nakita mo naman na parang nanalo sa loto ang reaksyon ng mapa-oo ka maging muse. Nakakahiya. Lagi na lang akong parang pa-importante dito sa school natin. Hindi ako makasama dahil sa mga commitments na ginagawa ng nanay ko. Di ba sabi mo ayaw mo naman talaga mag-pageant tsaka mag-artista or mag-model? Alam mo naman, mas gusto ko nga na spectator lang ako. Tumatakas pa nga tayo para lang makanood sa sinihan eh. Saka gusto ko talaga maging doktor kagaya ni Papa. Bakit hindi mo sabihin sa mama mo? Ayoko kasing magalit si Mama at ayoko masaktan siya. Minsan masaya talaga ako na masama ang ugali ko saka hindi ako masyadong mabuting anak. Bakit naman? Kasi nakakapagod maging perfect daughter. Ikaw naman. Ayoko lang dumagdag pa sa iniisip ng mama ko. Malungkot nga siya kasi separated sila ni Papa ngayon. At hindi ko nga magets yan. Parang okay naman family niyo, di ba? Kahit hindi sabihin ni Mama sa akin, feeling ko gusto niya pa rin na sa amin si Papa. Kaso itong tatay ko naman, pumayag agad sa hamon ni Mama na maghiwalay sila. Nagigilty daw kasi si Papa na lagi siyang absent husband and parent dahil sa work. Eh, baka yan ang reason kaya ayaw ng mama mo na magdoktor ka. Hindi ko na rin nga alam eh. Pero gagawan ko ng paraan ng pag-news ko. Ayaw ko mapahiya si Paul. Bakit? Crush mo rin, Minin. Chismoso ka. Tara na nga at bumalik na sa loob. Nang sinabi ng sekretarya ko na andito ka, muntikan ako hindi maniwala. Bakit naman? Bawal ba kitang dalawin? Legally, asawa mo pa rin naman ako eh. Hindi nga lang tayo magkasama sa bahay. Nag-dinner ka na ba? Hindi pa. Kaya nga ako nandito eh. I want to talk to you over dinner. Sige. Sakto ang punta mo. Mabuti at wala naman akong surgery na nakaschedule. Siyempre, tinanong ko na sa sekretarya mo. Pwede naman pala tayo na ganito eh. Bakit kailangan mag-file ka pa ng legal separation? Ha? 1 year na. Kaya, alam mo, sweetie pie... Pwede ba? Huwag mo akong tawaging Pai. Huwag na nga lang tayong kumain, nagbago ng isip ko. Teka, Isabel. Sige na, hindi na kita tatawagin pie. Halika na. Doon tayo mag-dinner sa favorite restaurant natin, ha? Tungkol ba kay Emma ang pag-uusapan natin? Siyempre, oo. Ano namang pag-uusapan nating dalawa kung hindi si Emma lang? Sabi mo nga. Kukunin ko na yung kotse sa parking. Nag-drive ka ba papunta rito? Hindi. Nag-taxi lang ako. Okay, good. Hintayin mo ako sa harap ng ospital, ha? Iikutan kita doon. Okay, bilisan mo. Okay. Talaga to asawa po, napakasungit. Pero nakakamiss pa rin siya makita. Ano naman kayang problema at dinayo pa niya ako dito sa ospital? Wala namang nabanggit naman ako.
Kumain ka na muna habang mainit pang steak at mashed potatoes na order natin. Here, let me pour you some red wine. Paborito mo to, diba? Ricardo, may mali ba akong ginagawa sa pagpapalaki sa anak natin? Masyado ba akong mahigpit? Trap question, man. Ricardo naman. Gusto kong kumain ka muna. Ang payat mo na eh. Baka kapag nag-usap na tayo, hindi ka na makakain. Eto na, kakain na. Yeah. Ay, teka. May tumatawag. Hospital to. Teka. Sige na, answer the call. Baka emergency yan. Sorry, Isabella. Sorry. Ay naku, sanay na naman ako sa ganyan eh. Don't worry. I'll make this quick. Okay? Kaya dapat talaga nag-usap na kami kanina sa kotse. Bakit kasi nakatulog ako ng traffic eh. Pag tinawag siya papuntang ospital para sa emergency, hindi na namin napag-uusapan ang tungkol kay Emma. Isabel. Kailangan mo nang umalis? Oo, may pasyente ako. Brain aneurysm. Emergency operation. I'm sorry. It's okay. Kapag free ka na, tawagan mo na lang ako. Ipabalot mo na lang yung pagkain, sa bahay na ako kakain. Isabel, sorry. It's okay. I'm used to this, Ricardo. Kaya nga tayo naghiwalay, hindi ba? Hindi ko talaga sinasadya. Emergency. I know. Kaya nga okay lang. Makauna ka na umalis. Ako na magsisettle ng bill. Go! Okay, sige. I'll call you. Tatawag si Ricardo siguro bukas na. Kasi for sure, uumagahin ang surgery. Bakit para namang disappointed pa rin ako? 20 years akong nagtiis na ganito. Ano bang ini-expect ko lalo na ngayon na magkahiwalay na kami? Friend, I'm sorry. Di ko alam na late na pala matatapos ang party. Masyado nga tayo nag-enjoy at hindi na malaya ng oras. Akala ko talaga 7 p.m. pa lang. Hindi ko naman alam na nag-stop pala tong wristwatch ko. Kaya nung tiningnan natin kanina ay 7 na nakalagay. Sakto pa na lowbat ang mga cellphone natin kaya hindi na na-check ang tamang oras. At walang charge ang power banks natin parehas. Hindi ko naman pwede ngayon pa i-charge ang phone kasi past 9 p.m. na. Baka may pa-search and rescue na si Mama. Kailangan makakuha na tayo ng taxi. Emma, at this rate, wala tayong masasakyan. Lahat na estudyante, kasabayan natin magabang, oh. Malalagot talaga ako kay Mama Jess. Anong gagawin ko? Emma? Jess? May problema ba? Paul! Sakto! Dala mo pala ang kotse mo! Baka pwede mong ihatid si Emma. Oh, sure. Sige, tara, sakay na. Uy, Jess, nakakahiya. Uy, ito talaga. Wala nang room for hiya ngayon dahil baka kalbuin ako ng mama mo kapag nalaman na ako ang kasama mo. Saka, game naman si Paul. Wala nga tanong-tanong, oh. Sure agad ang sagot. Pero sumama ka na lang sa bahay. Gusto mo ba? Nakalbuhin naman ako ng tatay ko. Sabi ko hindi ako gagabihin. Out of way kung sasamahan pa kita sa inyo. Bago ko umuwi. Mas gagabihin pa ako. O ano? Sige na. Carry mo na yan. O ano, Paul? Ingatan mo tong best friend ko, ha? Tawagan niyo ako. Oo naman. Ingat ka, Jess, ha? Jess! Emma, tara. Ay, bumaba ka pa talaga at pinagbukas ako ng Oy, pintuan ng syempre kotse. naman. Nakakahiya naman. Ay, ikaw pa. Sakay na. Parang worried ka sa pag-uwi. Late na kasi natapos ang party. Ginanaan ng live bands kumanta kaya eto, ginabi tayo, inumaga. Dahil masaya at game yung crowd. Oo nga. Uy, sige na, ako na lang yung magsasara ng pinto. Sige, basta. Sakay ka na. I want to be a perfect gentleman. Lalo na, first time kitang maihahatid. Sige, salamat ha. Wala yun. Ako pa ba? Anytime! Dito lang pala ang bahay nyo. What a coincidence. Sa kabilang street lang kami nakatira as in sa St. Anthony Street. Yung nag-iisang itim na gate doon, amin yun. Talaga? Coincidence nga. Oo. Kalilipat lang namin 2 months ago. Kung alam mo lang na, actually kung alam ko lang na nandito na ang bahay nyo, dati pa sana kita niyaya Paul, thank you talaga ha. Buti na lang dito rin ang bahay niya sa subdivision. Medyo nabawasan yung guilt ko na naabala kita. Oh, kanina ka pa thank you at sorry na sorry. Wala namang kaso yun eh. Kahit naman malayo ang bahay nyo, ihahatid pa rin kita. Ha? Oh, uy,
ayun o, bumukas yung ilaw sa porch. Emma, ayun o. Sige na po. Thank you ulit. Bababa na ako. Ayun. You're welcome, Emma. Good night, Ay, coincidence nga kaya ito? O destiny? Anong oras na, Emma? Hi, Ma! Mwah! I'm sorry na late nang uwi. May tinapos kasi kaming project ng mga classmates ko. Sino yung nagatid sa'yo? Parang sports car yan Classmate ko po na sa kabilang street lang pala sila nakatira. Ngayon ko lang din nalaman kaya nakisabay na ako. Kakauwi mo lang ba, Ma? Parang yan pa rin yung suot mo kaninang umaga nung umalis ka. Oo. 30 minutes ago pa ako dumating. Akala ko nga nasa kwarto ka na't natutulog eh. Yung pala wala ka pa. 10 p.m. na, Emma. Ano bang kabilin-bilinan ko sa'yo? Kailangan tulog na ako ng 8 p.m. dahil minimum of 12 hours of sleep ang kailangan para maging healthy ang skin. Alam mo naman pala eh. Matutulog na lang po ako hanggang 12 noon bukas since wala namang pasok. Friday night na yun, Ma. Emma, baka nalilis yung priorities mo. Pinapaalala ko lang sa'yo na ang vision ko para sa'yo ay maging isang beauty queen, artista o kaya model. Hindi mo kailangan tumapos ng school projects para ma-achieve ang vision na yon. Ma? Anak, masama ba yung mga gusto kong mangyari sa buhay mo? Hindi naman po, Ma. Uy, Ma, huwag kang umiyak. I'm sorry. Uuwi na po ako ng maaga. Sorry na, Ma. Sige na, don't mind me. Matulog ka na. Pupunta na ako sa kwarto ko. Kaya ayokong sinusungay si Mama sa kahit anong gusto niya eh. Ayokong nakikita siyang malungkot at umiiyak. Pero anong gagawin ko? Gusto ko rin namang ma-experience ang nararanasan ng mga kasing edad ko. Baka dapat tawagan ko si Papa. Kahit naman magkahiwalay sila, si Papa lang ang nakakausap ni Mama tungkol sa akin eh. Kaso ang busy nga pala ni Papa. Kaya sila nagkahiwalay ay dahil mas maraming oras siya sa ospital kaysa sa amin na pamilya niya. Ano bang gagawin ko? Ay, bukas ko na nga lang iisipin. Matutulog na ako at baka magka-eye bags pa ako at mag-dry ang skin. Sasama na naman yung loob ni Mama. Hello, anak? Emma? Papa, ang aga pa. Sorry. Katatapos lang kasi ng surgery ko from last night. Si Mama mo, gising na ba? Tulog pa ako, Papa. Paano ko naman malalaman nagising si Mama? Ay, 7 a.m. na. Galit ba siya kagabi pag uwi niya? Ano bang sabi? Po, sa akin nagalit. Na late kasi ako nang uwi. Bakit niyo po pala tinatanong? Nakita ba kayo kahapon? Oo ano bang problema? Nag-aalala ako sa inyo ng mama mo. Ayan, Papa. Gising na ang diwa ko dahil sa tanong mo. Bakit po? May sinabi ba siya sa'yo kagabi? Anak, ako nga nagtatanong sa'yo eh. Saka, hindi nga kami natuloy magkausap dahil tinawag na nga ako for emergency operation. Kaya naman pala may paiyak-iyak si Mama kagabi. Disappointed sa ating dalawa. Papa naman kasi. Anong Papa naman kasi? Bakit? Bakit nga? Nakita kasi ni Mama yung flyers ng med school sa drawer ko kahapon. Baka kaya ganyan siya. Problema nga yan, anak. Sabi ko naman kasi sa'yo, kausapin mo na siya eh. Pa, ang hirap. Ayoko siyang ma-disappoint sa akin. Naiyak pa nga po siya kagabi. Naku, pasensya na Emma ha, anak. Siguro kung naging mas attentive lang ako na asawa, hindi magiging ganyan sa'yo ang mama mo. Ay, wala namang may gusto ng ganito, Papa. Alam ko naman na lagi mo pa rin kaming iniisip kahit hindi ka namin kasama at mahirap ang trabaho mo. Buhay ang nakasalalay. Pupunta ako dyan. Uuwi lang ako sa kondo para magpalit ng damit. Sige po, magdala po kayo ng alay ha. Mama, gising ka na ba? Tulog pa ako. Mama naman, patabi ha, payakap na rin. Naantok pa ako. Lumabas ka na. Nandyan si Papa sa sala. Bangon ka na, please. Nagluto kami ng paborito mo. Hindi ako gutom. Ma, sorry na, ha?
Sorry na rin daw sabi ni Papa, naka-off daw ang phone niya today. Anong niluto niyo? Fasting nga pala ako eh. Kayo na lang kumain. Carrot juice and pad thai by Ricardo at ang paborito mo na lemon chicken by Emma. Hindi mo naman inbag fasting, Ma. Ang sexy mo kaya. Mas sexy ka pa nga sa akin. Bangon na at kainin mo na yung mga alay namin, Ma. Binola mo pa ako. O sige, magpapalit lang ako ng damit. Susunod na ako sa baba. Mauna na ako sa baba, Mama. Mukhang nabola na naman ako nitong anak ko. Nagdala pa ng backer. Pero dapat ako maging matatag sa paniniwala ko. Hindi pwedeng maging doktor si Emma. Lalo na kung neurosurgeon kagaya ng papa niya. Mawawalan siya ng time para sa kanyang sarili at sa mga mahal niya sa buhay. Upo ka na, ayan. Oh, ipinaghila ka pa ni Papa ng upuan. Anong nakain ninyong mag-ama at mega effort kayo sa pag-aasikaso sa akin, ha? Ayaw lang namin na masama ang loob mo sa amin. Makakain na po tayo. Ang nice ng table setup, no? Ako may gawa niyan, may table napkins pa at kompleto ang silverwares. Tama. Oo nga, at overkill naman anak. Pad thai, lemon chicken at quinoa rice ang inihanda nyo. Kompleto pa kayo ng kutsilyo at mga kutsarita na pang soup. Sabi ko sa iyo, mali ang setup eh. Hayaan mo na pa. Ang ganda kaya tingnan. Instagrammable. Ang lakas niyong bumulong, ha? Rinig na rinig ko. Maupo na nga kayo. Ay, sige. Alam naman ninyong dalawa na wala akong hangad na iba, kung di ang kabutihan mo, Emma. Simple lang ang gusto ko. Magkaroon ka ng oras para sa sarili mo. Alagaan mo yung balat mo, ang mukha mo, at ang katawan mo. Hindi ako nag-expect ng kahit anong maliban doon. Opo, Mama. Sige na. Kumain na tayo. Isabel, nga pala, sorry kagabi ha. Inumaga na rin ako ng tapos kaya nagpunta na lang ako rito. Pagkakain natin, matulog ka na doon sa guest room bago ka magpunta ng condo. Sigurado puyat ka. Hindi ba pwedeng sa master's bedroom? Sa doghouse, gusto mo? Ay, hindi. Sabi ko nga sa guest room ako eh, kasi wala naman tayong doghouse eh. Hello? Hi, Emma. Si Paul to. Good afternoon. Good afternoon? Ang formal mo naman masyado. Medyo kinakabahan. baka kasi bored ka, gusto mong, alam mo na, baka gusto mong manood ng movie. Kasama ko si Jess, tsaka si Jarius. Sabi nila, gusto mo raw ang horror na genre eh. May bagong, may bagong showing na film. Gusto mo? Kilala mo rin si Jarius? Yes. Anong kakambal ni Jess? Oo, si Jarius tsaka si Jess. Hindi ba nabanggit ni Jess na pinsan ko sila? Pinsan ko yun. Oh, obviously hindi. Baliw talaga yan, hindi sinabi sa akin. Sige, babatukan ko si Jess para sa'yo. Anyways, sama ka? Kasama ko sila. Nandito sila sa bahay. Pwede ka namin daanan dyan sa inyo in a few minutes kung pwede ka. Try ko, Paul, ha? Baka kasi hindi ako payagan ni Mama. Andito rin kasi yung papa ko ngayon. Ay, ganun ba? Ay, sige. Okay, no pressure. Basta, sabihan mo lang ako. Or si Jess. Ha? Okay. Bye, Emma. Bye. Good afternoon. Ay, payagan kaya ako ni Mama? Andito naman si Papa para makapag-bonding sila. Gusto ko talaga mapanood yung bagong movie. Okay, Emma. Subukan mong magpaalam. Ma, bakit nasa sala ka? Akala ko inaantok ka. Ay, kasi ang papa mo sa kwarto ko nahiga. Sabi ko sa guest room. Umistyle na naman. Kaya siya hindi raw bagong bedsheet sa guest room. Pagbigyan mo na, Ma, siguro namimiss niya yung kama niyo. I mean, yung kwarto. Pati ikaw, sigurado. Emma, ha? Ma, pwede ba akong lumabas? Kasama ko sila Jess, kapatid niya at pinsan. Sige na, Ma, please. Uuwi naman kami agad eh. O siya, sige. Para makapag-relax ka. Be back by 7 p.m., okay? Yes, Ma. Thank you. Itatext ko na lang si Papa na umalis ako. Teka muna. Hindi ka na magbibihis? Ganyan ka na lang? Opo. Jeans and t-shirt.
Mag-sneakers lang ako. Hindi pwede. Magpalit ka dun sa taas ng magandang dress at saka shoes. Baka mamaya may makakitang agent sa'yo sa mall. Dapat lagi kang perfect from head to toe. Sige po, Mama. Magbibihis na po ako. Yes, ito-text ko na rin si Jess na pinayagan na ako ni Mama. Oh, Emma. Bakit? Parang kanina ka palingon ng lingon. May problema ba? Feeling ko kasi may nakatingin sa akin kanina pa. Feel ko simula nung nakapila tayo sa ticketing booth. Same ba ng pakiramdam mo last month? Nung nagpunta tayo sa park? Feeling na may stalker na nakatingin. Oo parang ganito rin ang eerie ng feeling. Nasaan na sila Paul at Jarius? Bumili ng popcorn at soda. Ayan na pala sila. Hi. Good afternoon. Hindi ko natanong kanina kung anong flavor ang gusto mo eh. Okay na ba to? Plain tapos may cheese din? Oo naman, kahit ano naman kinakain ko. Tara na sa loob. Uy, kahit ano. Okay ka lang? Bakit parang balisa ka? Wala to. Tara na. Tulungan na kita magbitbit niyang popcorn para yung soda na lang yung dalhin mo. Okay, sige, tara. Kayong dalawa ha? Parang invisible kami ng kapatid ko. Chaperone na chaperone lang? Ay, grabe, napagod ako. Literal, ang sakit din ng braso ko. Sorry, masyado ka bang na-enjoy na hampasin ang braso mo sa tuwing natatakot ako? Part na yun, pero ang napagod ako ay yung pagtatakip ko ng mata at tenga tuwing may natatakot na scene. Ang ganda nga, di ba? Ang galing ng story. Hindi ko nga nahulaan kung sino yung totoong killer. Kaya, tama, ang galing nga. Jess? Teka, nasaan na sina Jess at Jarius? Oo nga, wala sa likuran ng upuan natin. Umalis na? Nag-message si Jess. Nauna na raw sila kasi nandito raw sa mall sila Tito, ang papa nila. Hindi man lang nagsabi muna kanina na aalis sila. Nasa likod lang naman sila ng upuan. Hindi, hayaan mo na. Nandito naman ako eh. Maaga pa naman. Gusto mo, kumain muna tayo bago umuwi. Pizza? My treat. Pizza? Pizza. Sige, galing mo ha. Alam mo, favorite ko at madalang akong makakain ng pizza. Uy, nadali. Sige. Alam mo na, syempre, nagre-research ako tungkol sa'yo eh. Si Jess talaga, oh. Oo. Salamat ulit sa paghatid, Paul, ha? Salamat din sa paglibre ng pizza. No problem, ikaw pa ba? Ayan ha, may allowance pa na 15 minutes sa curfew mo. Ang daldal talaga ni Jess, no? Sinabi pa pati yung curfew ko. Siyempre, hindi ko rin alam minsan kung paano minamanage ni Jess ang kadaldalan niya eh. Kasi di niya sinabi sa'yo na magpinsan kami at hindi niya sinabi sa akin na dito ka lang sa kabilang street na nakatira. Di ba? True. At nang sinita natin siya, ang sabi niya lang ay dahil... Hindi tayo nagtanong. Kaya nga, ang kulit. Anyways, thanks sa pagyaya sa akin today. I had fun. May energy na ako harapin ng mga pagsubok sa buhay. Dahil nakanood ka ng horror movie? Dahil nakakain ako ng pizza. Pizza! Ayun pala. At teka, masyado ba yung health conscious sa family? Dahil ba doktor ang papa mo? Hindi. Si mama kasi nakafocus siya talaga sa ano? Sa ano? Sa well-being ko. That's good. Uy, ayun nakabukas na naman yung ilaw sa porch. Oo nga, papasok na ako kasi baka biglang lumabas si mama at ma-interrogate ka pa. Okay lang naman na magpa-interview ako eh. Pero saka na lang kapag ready ka na. Ha? Ready sa ano? I mean, kapag yung tayo, ikaw, ako, ready na tayo. Kapag ready tayo. Ano ba yung sinasabi mo? Basta, hintayin na lang kita makapasok sa loob bago ako umalis, ha? Okay, thanks ulit. Bye, Paul. Bye. Good evening, Emma. Sinisilip-silip mo yan. Ay! Ano ba? Nagulat tuloy ako. Bakit ba bigla ka na lang sumusulpot sa may tainga ko pa? Siyempre kasi dyan ang kiliti mo eh. Sino ba sinisilip mo? Yung SUV na itim yung nasa tapat.
Kanino kaya yun? Bakit? Kagabi kasi may naghatid kay Emma. Nakapulang sports car. Pula. O hindi ba sila Jess daw ang kasama ngayon? Baka kina Jess yan. Ang alam ko, minivan ang sasakyan nila Jess saka isang Land Cruiser. Bilib din ako sa iyo, sweetie pie, ha? I mean, Isabel. Pati kasi mga sasakyan ng kaibigan ng anak natin, alam mo. Siyempre, si Emma na nga lang ang inaasikaso ko. Hindi ko pa ba pagbubutihin? O ano, nakahugas ka na ba ng plato? Ay, opo, ma'am. Ang expensive na mga kamay na tagahugas mo ng plato, ha? Neurosurgeon. Alangan naman ako maghugas. O kaya si Emma. Ay, sabi ko nga. Ay, ayan na. Bumukas na ang ilaw ng sasakyan at bumukas din ang pintuan, oh. Lalaki, nasa driver's seat. Lalaki! Teka, lalabas ako. Hoy! Sandali. Ano ka ba? Ha? Bakit ka lalabas? Hayaan mo yung anak mo magsabi sa atin kung sino naghatid sa kanya. Ano? Lalaki eh. Hintay mo na lang pumasok si Emma. O yan na, nagbukas na ng gate. Ay, halika. Tara, kunwari nakaupo lang tayo sa sopat nanonood ng TV. Bilisan mo na. Sige. Oh, Ma, Pa, andito kayo sa sala? Titig na titig kayo sa TV. Nanonood ba kayo ng TV kahit naka-off ang screen? Gusto niyo i-on ko? Emma, anak, nandito ka na pala. Kumain ka na ba? Opo, kumain kami ng friend ko, si Paul, yung naghatid sa akin ngayon, pati kahapon. Taga kabilang street lang sila. Hindi ba nakita naman niyo nung sumilip kayo sa bintana? Sumilip? Sino? Isabel? Bakit sinisili mo pa ang anak natin eh? Papasok na rin naman sa loob. Aray ko. Napuruhan. Sabi ko nga tatahimik na ako eh. Nasapak na naman ako ng misis ko. Ay, sakit ah. Tagusan po ang gate natin, kita ang loob at labas, kaya kita ko rin kapag nakasilip kayo sa may bintana at for sure, nakikita nyo rin ang kotse sa labas. So Paul pala ang name. Akala ko si Jess tsaka yung kapatid at pinsan niya ang kasama mo. Paul is actually their cousin. Kasama namin sila kanina kaso they had to leave early. Sinundo ng parents sa mall. Kumain na po ba kayo? Kumain na. Nakahugas na rin ako ng plato. Pinagpipray ko talaga every night na makabalik ka na rito sa bahay. Para ikaw na laging maghugas ng plato at hindi magkulubot yung kamay ni Mama. Ang mama mo lang naman ang pinakamaganda sa buong mundo. Sinamaan lang kayo ng tingin ni Mama. Tiklop agad. Ano, gusto niyong manood? Ayusin ko yung setup ng TV? Hindi na, anak. Uuwi na yung papa mo. Oy, hindi. O hindi ba may surgery ka kagabi? Ha? Hindi ka magra-rounds mamaya? Bukas pa ng gabi. Bukas pa. May residente naman na titingin doon. Kaya pwede bang, dito na lang muna ako matulog? Ay, naku, ewan ko sa'yo. Ha? Basta ako matutulog na ako. Good night. Uy, Isabel! Sama ko sa Masters! Isabel! Minsan iniisip ko kung front act lang nila na hiwalay sila. Pero sana magkabalikan na nga sila para sumaya naman at ma-divert naman ang focus ni Mama nang hindi lang laging nasa akin yung atensyon niya. Hi, Ninang Rihanna! Emma! Kaya gustong-gusto kong dumadalaw ka sa akin. Tamang-tama ang pangalang sinasabit mo. Oy, Ryan, tara na. Nagugutom na ako. Bakit kasi nagpasundo ka pa rito sa store mo eh? Dapat nakita lang tayo sa resto. Itong nanay mo? Panira na magandang mood talaga, no? Thank you po pala sa mga padala niyong beauty products ng isang araw. Ang dami ko namang laging rasyon from my fairy godmother. Ay, oo naman, ano? Nag-iisang inaanak kita at proud na proud ako na pang beauty queen ang beauty naman na sa Ninang Rihanna. Tara na po. Init po ulo ni Mama kasi si Papa dapat kasama namin eh. Kaso biglang tinawag sa ospital. Kaya naman pala. Nagdadalaga ka na naman, Isabel? Tara na nga dyan. Halika na. Mauna na po pala kayo sa restaurant. May bibilhin ako sa bookstore. Sige anak. Sumunod ka kaagad ha. Jess, saan ng aisle yung pinapapili mo? Nasa bookstore na ako. Sa aisle ng fiction literature. Okay.
Oh, Emma! Bakit? Okay ka lang? May nakabagsak kasi ng shelf dito sa may likuran ko eh. Natamaan ako ng gilid ng shelf at ilang libro yung nahulog sa paa ko. Ano? Ano, okay ka ba? Nakakaloka, baka masugatan ka pa. Sigurado idedemanda yan ng mama mo. Ikaw pa naman bawal magalusan ever. Oh, asan na nakabagsak? Pahuli mo na sa guard. Nawala bigla. Ha? Namukhaan mo ba? Naka-jacket na itim tsaka naka-cap na itim din. Likod lang yung nakita ko eh. Hindi ko rin napansin na may tao sa likod ko kanina. Siguro kasi tinatawagan kita. Ay, naku. Huwag ka nalang bumili ng libro, Emma. Pumunta ka na ulit kina mama mo. Parang may nakatingin na naman sa akin, Jess. Emma, i-report mo na kaya yan sa parents mo. Baka dapat may bodyguard ka na or whatever. Ang OA naman kung dahil lang sa napapraning ako magpapakuha na agad ng bodyguard. Hindi naman ako prinsesa, no? Pero mukha kang prinsesa. Puro kakalokohan. Bye na muna. Kinakabahan talaga ako. Parang may nakatingin sa akin. May tumatawag. Kaso hindi ko alam kung kanino tong number eh. Ayan. Nag-text din ng same number. Baka nagpapakilala kung sino siya. Babasahin ko nga kung anong message. Sino to? Anong sinasabi niyang hawak niya si Mama? At may litrato pa na nakatali si Mama at nakabusal sa loob ng isang kotse sa parking lot. Napakatanga ko. Nagpauto ako sa masamang taong humahabol sa akin. Sabi na nga ba, trap lang to eh. Hindi talaga niya kinuha si Mama. Ngayon, napalabas niya ako sa mall at ngayon kung saang iskinita na itong napuntahan ko. Ay, nangihina na yung mga binti ko sa kakatakbo simula sa parking lot hanggang dito sa kung saang lupalop man to. Full force yung pagtakbo ko pero kahit ganun, maaabutan na niya ako. Ah! Bitiwan mo ako! Tulungan niyo ako. Nasaan na kaya si Emma? Pag-iisang oras na wala pa rin. Tawagan mo na kaya, Mari. Kanina ko pa nga tinatawagan, kaso nagre-ring lang eh. Di ba? Nakakapagtaka naman. Oh, ayan. Nagre-ring ang phone mo. Hello? Jess? Tita Isabel? Nandyan po ba si Emma? Wala pa nga eh. Hinahanap ko nga siya eh. Tumawag ba sa'yo? Wala, akala ko prank lang. Kasi hindi ko siya makontak. Pero tita, may na-receive ako message galing sa phone ni Emma. Nasa ospital daw siya. I-forward ko po ang address sa inyo. Ano? Saan yan? Ryan, si Emma nasa ospital. Puntahan natin. Ay, oo, sige. Tatawagan ko rin si Ricardo. Kailangan malaman niya ito. Mabuti na lang ligtas ang anak natin, Ricardo. Kahit maraming masasamang tao sa mundo, meron pa rin mabubuti. May tumulong sa kanya nung nakitang nakikipaghilahan siya sa isang lalaki sa may eskinita malapit sa mall. Malaki ang utang na loob natin sa tumulong kay Emma na madala sa ospital. Nakuha naman ni Ryan ng details sa babaeng yun. Siya na raw ang bahala sa pabuya. Inihatid na rin niya. Takot na takot ako, Ricardo. Tahan. Minor concussion lang ang dinanas ni Emma. Ako mismo ang tumingin sa kanya. Thankfully, walang internal bleeding o kahit na anong nakakabahala. Nagpapahinga lang ang katawan niya kaya tulog pa siya ngayon. Nahuli na rin ang stalker niya. Stop daw sa photo studio na pinupuntahan namin kapag nagpapapicture si Emma para sa mga portfolio na sa modeling. Ako pa yata nagpahamak sa anak natin. Isabel, walang may kasalanan dito. Kundi yung stalker na yon. Basta importante, safe ang anak natin. Ha? Hindi ko kakayanin kung mawawala pati sa akin ang anak. Hindi mangyayari yun, ha? At isa pa, hindi naman ako nawala sa iyo eh. Nandito pa rin ako, Isabel. Susubukan kong maging mas present sa buhay niyo ng anak natin. Life is short at dapat matreasure natin ang bawat sandali.
Teka, tumabi ka muna saglit. I-check ko lang muna siya. Emma? Okay. Good. Okay naman ang dilation at ang vitals. Anak, kumusta ang pakiramdam mo? Masakit po ang ulo at binti at hita ko. Nakakapagod po palang tumakbo. Anak, sorry Kulang ka kasi sa exercise Hayaan mo. Mag-gym na tayo para lumakas ang endurance ng katawan mo. I'm sorry po, pinag-alala ko kayo. Nagpanik po ko nang makita yung picture ni Mama na bihag Hindi ko na po na-check kung edited ba or totoo. Ay naku, huwag mo na munang isipin yun, anak. Kapag mabuti ng pakiramdam mo, saka tayo magbibigay ng statement mo sa mga pulis, okay? Emma, I'm sorry anak Sa akin napahamak ka. Wala naman pong may gusto nang nangyari. Pero Mama, may na-realize po ako dahil sa pangyayaring ito. Oh. Ano yun? Ano yun anak? Gusto ko po sanang gawin ang mga bagay na gusto ko at makakapagpasaya rin sa akin. Natakot po ko nung akala ko na hindi ko na kayo makikita. I wanna make you both proud. Hindi sa paraang gusto niyo para sa akin, kundi sa kaya kong gawin. Naiintindihan ko na ngayon, anak. Napagtanto ko rin yan. Natakot ako na hindi mo maranasang magdesisyon para sa iyong sarili. Pati oras ng pagtulog mo, dinidiktahan ko. I'm sorry, anak. Basta Mama, hindi ako mawawala ng oras para sa iyo at lalo na para sa sarili ko. Kahit pa magdoktor ako o kung ano man, okay ba yon? Siyempre naman, anak. Payakap naman si Mama, Uy, teka. Sama niyo naman ako sa group hug na yan, ha? Ay, anak, sweetie pie. Hello, Ma? Anak, nasa Caribbean cruise na kami ng papa mo for our anniversary celebration. Don't forget your appointment sa OB doctor mo mamayang 4 p.m., ha? Opo, pupunta naman si Paul at kasama ko siya sa check-up. Very good talaga yung son-in-law namin na yan. Ay, teka anak, marami ka bang pasyente? May mga artista ba ngayon tsaka model na nagpapacheck up sa'yo? Mama naman, hindi naman ako dermatologist to the stars lang. May mga non-celebrities din akong pasyente. Na-curious lang ako. O sige, mag-iingat kayo ng asawa mo lagi habang wala kami ng papa mo, ha? Enjoy your married life! Opo, kayo din ni Papa enjoy your honeymoon. Ang dalas ninyong mag-travel simula nung nag-retire siya. Bawing-bawi na ba si Papa? Ano ko, hindi pa, no? Buong lifetime siyang babawi sa mga pang-iindian niya sa akin dati. O sige na, anak. Tinatawag na ako ng papa mo. Bye! We love you, Emma! I love you too, Ma!